Eto na nga mga mare, na-deliver na yung bago naming sofa. Hanggang ngayon nga ay kinikilig pa rin ako kapag tinititigan ko to sa sobrang ganda. Napakalaki nga neto at ang akala ko nga ay hindi pa magkakasya sa pintuan. Tatlo nga silang nagtulong-tulong dyan dahil napakabigat pala neto. Nung naipasok na nga nila dito sa loob ay kinabit na rin nila yung paa. Tuwang-tuwa nga tong bata na to dahil may bago na naman siyang sisirain. Charing. Made to order nga pala to mga mare at inabot ng 2 weeks bago na i-deliver. Dito nga kami umorder kay Irish. Visit nyo lang yung page nila na Irish Elegant Bed and Sofa. Ang gaganda nga ng gawa nila at napaka-modern na nga ng mga design. Nagko-customize nga rin pala sila depende sa design at fabric na gusto mo. At syempre, pag may bagong sofa, dapat meron din tayong bagong carpet. Kaya kinabukasan ay niyaya ko kaagad si Daddy Dong sa showcase carpet dito sa SM Dasmariñas. Dito talaga ako nabili ng mga doormat namin, bukod sa makapal ay napakatibay nga din. Medyo pricey lang yung carpet nila dito pero worth the price naman dahil napakaganda nga ng quality. At sakto nga na naka 50% off yung nakuha naming carpet kaya tuwang-tuwa nga kami. Sa sobrang dami nga ng pagpipilian at magagandang design ay nahirapan talaga kami sa pagpili. Andito nga yung iba nilang carpet sa labas dahil naka 3-day sale dito sa SM Dasmariñas. Ang kinuha nga naming size ay 160 by 235. Ganyan nga yan kalaki at saktong-sakto sa pang 4-seaters na sofa. Dahil naka-sale nga rin yung mga doormat nila, kumuha na din kami ng 3 piraso dahil naka 3 pieces for 250 nga lang. Ang ganda nga ng kulay ng doormat na nakuha namin, color light gray lang at bumagay sa mga gamit namin sa bahay. Nung last time kasi na bumili ako sa kanila, puro dark gray lang yung meron sila. Nung nakapagbayad na nga si Daddy Dong ay niyaya na ako kaagad umuwi dahil nabudol ko na naman daw siya. Pag uwi nga namin sa bahay, pagkapa ako sa leg ko ay nawawala na yung kwintas ko. Nataranta talaga ako bigla dahil pasalubong pa nga yan sa akin ni Daddy netong uwi na lang noong January. Kaya bumalik ako kaagad sa SM at dumiretso ako sa Lost and Found at nagbaka sakali ako na may nagbalik. Kaso gaya nga ng sinabi sa akin ng guard ay imposible na daw na may magbalik noon dahil gold necklace nga yun. Kaya sinamahan na lang niya ako sa lahat ng pinuntahan namin sa loob ng SM at pinagtanong-tanong sa mga sales lady kung may nakita silang gold necklace or kung meron bang nag-return sa kanila neto kaso ay wala nga talaga. Kaya pinadiretso niya ako sa admin para i-report yung nawala sa akin at kinuha na rin yung contact number ko para if ever daw na may magbalik ay kukontakin na lang nila ako. Alam ko namang imposible nang mabalik yon pero ang wish ko lang sana napunta siya sa mas higit na nangangailangan para at least ay nakatulong pa din tayo. Masyado ngang malapad tong carpet at umabot nga hanggang sa harapan ng pintuan namin. Kaya pinasok na lang namin yung kalahati dito sa ilalim ng sofa. Hirap na hirap nga si Daddy sa pagbubuhat dahil napakabigat nga daw pala. Ibang-ibang nga sa sofa namin nung nakaraan na kahit si Kishan at Sayon ay kayang-kaya itulak. Mukhang dito nga ako mahihirapan pa nagpalit ako ng carpet lalo na't nakaalis na ulit ang Daddy. Pero matagal pa naman yun at saka ko na nga lang po problemahin. At sa wakas, eto na nga natapos na din kami. Sobrang ganda nga mga mare, sabi pa nga ni Sayon bakit parang upuan daw ng king and queen. Ready na nga mga mare yung living room namin, bisita na lang ang kulang.